Minsan tulad ng mga alagad ni Jesus, masyado tayong nakatuon sa mga alalahanin sa mundo at hindi natin napapansin ang mas malalim na aral na itinuturo ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Nakalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay. Iisa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Mag-ingat kayo sa pampaalsang kinakalat ng mga Pariseo at ni Herodes." Sabi nila sa isa't isa, "Wala kasi tayong dalang tinapay kaya sinabi niya yon." Dahil alam ni Jesus ang kanilang pinag-uusapan, sinabi niya sa kanila, "Bakit ninyo pinag-uusapan kayo walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakakaintindi? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mata? Bakit hindi kayo makakita? Wala ba kayong tainga? Bakit hindi kayo makarinig? Hindi ba ninyo naalalang ng paghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000 tao? Ilang kaing ang napuno ninyo ng lumabis na pagkain?" 12 po, tugon nila. "At nang paghati-hatiin ko ang 7 tinapay para sa 4,000 tao, ilang kaing ang napuno ninyo?" Tanong niya. 7 po. Muli nilang sagot. "At hindi pa rin ba ninyo naunawaan ito?" Tanong niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay awareness. Napakahalaga ng kamalayan. Napakahalaga na meron tayong malay, ulirat sa mga nangyayari sa loob at sa labas ng ating sarili. Awareness is always the key para maunawaan natin ang mga nangyayari sa paligid at alam natin kung paano natin i-handle, paano natin haharapin ang mga challenges, yung mga hamon, yung mga difficulties, at yung iba't ibang mga unexpected situations sa buhay natin. Napakahalaga po ng awareness. At isa sa mga klase ng awareness na kinakailangan natin, syempre, unang-una, self-awareness. Yung alam natin, gamay natin ang ating sarili. Kasi kapag meron tayong self-awareness, meron tayong self-acceptance, pwede rin yung self-management, how you will manage yourself. Pero kapag kulang tayo sa self-awareness, doon tayo madalas nagkakaroon ng problema. Mga kapatid, narinig po natin sa ating gospel ngayong araw na ito ang kakaibang pagsasalita ng ating Panginoon na sinabi niya na mag-ingat kayo, sabi niya sa kanyang mga alagad, sa pampaalsa ng mga Pariseo at ni Herodes. The leaven of the Pharisees, the leaven of Herod. Kaya lang yung mga alagad ni Jesus na makitid ang pangunawa, ang iniisip nila, ayan, hindi kasi tayo nagdala ng tinapay. Kaya ganyan ang sinasabi niya. Nag-react ang ating Panginoon, sabi niya, "Di ba ninyo naintindihan hanggang ngayon?" Nagpakain na si Jesus ng 5,000 katao. Ilan ang natira na sumobra? 12 kaing. Nagpakain siya ng 4,000 tao. Ilan ang sumobra? 7 kaing. At hindi pa rin nila naintindihan. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng iyon? Siguro tayo rin. Marami pa rin tayong hindi talaga naintindihan sa pananampalataya, sa gustong sabihin sa atin ng Diyos, sa gustong ituro sa atin. At sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sa pampaalsa ng mga Pariseo. Mag-ingat kayo sa pampaalsa ni Herodes. At ano po ba yung leaven of the Pharisees? Ano yung leaven of Herod? Mga kapatid, ito yung tinatawag na kasakiman, greed. Ito yung pampaalsa. Ito yung laman ng puso at kalooban ng mga Pariseo at
ni Herodes, making them incorrigible. Yung nilamon na ng, sabi nga'y tanga, yung kanilang puso't kalooban. Nilamon na ng kabulukan ng dahil sa kasakiman ang kanilang mga puso. Dahil nilamon na ng kasakiman, naging incorrigible na sila. Ibig sabihin na incorrigible, almost like it's impossible for them to change because it is their decision not to change. Nag-enjoy na sila ng husto sa kanilang kasakiman. At ano nga ba yung itinuturo ni Jesus sa pagpapakain niya ng 5,000 katao at sa 4,000 katao na lumabis yung pagkain na akala nila wala? That is actually the opposite of greed. And that is generosity. The antidote is generosity. Para wag tayong ma-infect, para wag tayong maapektuhan o mahawa ng pampaalsa ng mga Pariseo at ni Herodes, we need to have an antidote na magkaroon tayo sa ating sarili bago pa tayo mahawahan at para hindi tayo mahawahan. At ano yun? Generosity. Kagandahang loob, kabukasang palad, kahandaang maglingkod. That is the antidote of Jesus laban sa greed. It's like a virus na pwedeng kumalat sa ating lahat, yung kasakiman. Kaya napakahalaga ngayon pa lang, kung ikaw ay magulang, train your children to be generous. Kung ikaw ay guro, teach your children, your students about generosity. Tayong lahat, we have a social responsibility upang turuan ang isa't isa, i-remind ang isa't isa, hubugin ang isa't isa sa culture of generosity. Kaya nga, minsan dangerous yung sinasabi nilang masyadong pagbibigay ng emphasis sa ayuda. Ano yung mentality na itinuturo sa mga tao na puro pakabig lang sa sarili. Kaya napakahalaga na itong mga ganitong programa ng pagtulong at pagbibigay ng ayuda ay hindi dalhin dun sa entitlement that they deserve to be helped. Na pwede magresulta rin sa kasakiman na puro sarili lang ang iniisip. We have to educate, we have to form, we have to teach our people the culture of giving, the culture of generosity. Kasi kapag hinayaan nating kumalat ang virus o itong leaven of the Pharisees and of Herod, which is greed, sisirain natin ang ating sarili, sisirain natin ang ating pamilya, ang ating komunidad, ang ating bansa, ang mundo. Lalamunin ng kasakiman ang lahat at ito ang wawasak sa atin. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga ng ating tungkulin. We have a role to play in this world. Meron tayong responsibilidad, meron tayong pananagutan sa isa't isa. And we have to learn to make the people aware na tayo ay nasa pagitan ng nag-uumpugang bato ng kasakiman at ng kagandahang loob. Sa puso natin, naglalaban yan. Kaya napakahalaga ng awareness, self-awareness. Ano ba ang nangibabaw sa atin ngayon? Yung kasakiman o yung kagandahang loob? Sana mga kapatid, pag sumikapan natin sa ating mga sarili, na huwag nating hayaang magtagumpay sa ating puso at sa ating buhay ang pampaalsa ng mga Pariseo at ni Herodes, ang virus ng kasakiman. At hayaan nating magtagumpay sa atin ang kagandahang loob, ang kabukasang palad, ang kahandaang maglingkod sa kapwa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo po kaming labanan ang kultura ng kasakiman sa aming puso. Sa halip mapalitan ng kultura ng pagbibigay, kultura ng kagandahang loob,
ng kabukasang palad at kahandaang maglingkod sa aming kapwa. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.